Video ko daw kami. Ganito ang eksena sa isang establishmento sa Pasig nang pinasok at ni-raid ng mga autoridad. Pagpasok, kaagad bumulaga ang mga babaeng ito na ibinubugaw umano. At ang mga salarin, dawit ang isang malaking pangalan sa politika na kabilang sa kampo ng mga DDS na nagsasabing galit daw sila sa droga, pagtutulak at mga krimeng kagaya nito. Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Kayo, ikaw mismo nagdidala? Ikaw? Opo. Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan? Ano? Nagkataon lang na possible time kasi Ano? At ngayon, kinasuhan ng National Bureau of Investigation ang asawa at anak ng dating kongresista na si Mike Defensor matapos iugnay sa isang operasyon laban sa human trafficking. Well, una-una, yung statement ka, she had the right to say that statement, pero this operation is a rescue dun sa mga victims ng human trafficking. And upon rescuing them, that's the only time we discovered we've seen the documents. Ito pala, mga may-ari, yung mga asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinampas sa Pasig City Prosecutor's Office ang kaso laban kina Julie at Miguel Defensor kasama ang 24 na iba pa para sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So yung mga documents revealed kasi may mga pinanaman dito. I'm surprised that they will connect this to political issues that they are saying, no? So I don't know, siguro maganda sagutin lang nila dahil malino naman, the law is clear, kung yung violation ng anti-human trafficking. Nakita namin yung establishment, may pumunta kami dyan, may record naman, naka-video pa buong operation, connected yung hotel. Sa investigasyon, lumabas sa corporate records na nakapangalan umano sa mag-ina ang establishmentong sinalakay kung saan 54 na kababaihan ang sinasabing na-exploit. Excuse me. Hey, you cannot do that. Stay there, stay. You cannot do it to me. Stay there. Why? This is a raid. This is NBI. Okay, this is a raid. Okay. you cooperate, okay? You No, cooperate. no. No. You cooperate, okay? No. Merong secret passage papunta sa hotel, may transaction, kakausapin yung mga pimp na mga ng tawag doon, parang manager yung tawag, tapos magta-transaction, pag nahas yung transaction, aakyat ang doon sa hagdan, sa likod, aakyat diretso sa mga kwarto na pinapalabas sila ng hotel. Ginamit daw ang cover na Customer Care Assistance pero pinagbabayad umano ang mga kliyente ng humigit kumulang 15,000 piso kapalit ng sexual services. It so happened, the hotel is owned by Siring, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. So the people can judge on that. Yun yung factual na nangyari dyan. Everything is recorded. The CSWD of Pasig City was there. Sabi ko, strong coordination with the local government of Pasig. I don't think naman that the local government of Pasig, especially yung pinaka-namuno dito, without any political persecution in that way. And ang NDA po, they are professional people here. They admire the many women. That's why everything is done legally in the process. Nagsagawa ng entrapment at rescue operation ang NBI noong April 21 matapos makatanggap ng tip. Sa operasyon, nasagip ang 54 na biktima at naaresto ang 16 sa 26 na kinasuhan kabilang ang mga manager, facilitator at customer. May nakumpiska ring illegal na droga sa lugar na pinaniniwala ang ginawang drug den. Ayan, so dito pumipili yung mga customer ng kanilang kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa itaas na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. So, isa sa mga kapasin-pasin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na iniresto ng NBI ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga kababaihan
na nasa kanyang pangangalaga. Ma'am, bakit may pregnancy test? Ha? Bakit may pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po, may ano po siya. May May pregnancy test po sir. sila? Opo. Kausap namin yung official ng barangay dito. Ang akala nila, ordinaryong KTV to at matagal na to. At katunayan, tinicheck namin yung rehistro, nakalagay dito, family KTV siya. Mariing itinanggi ng kampo ni Julie Defensor ang alegasyon at iginiit na wala silang koneksyon sa naturang establishmento kasabay ng pag-angkin na bahagi ito ng political harassment na nakaapekto pa sa kabuhayan ng daan-daang empleyado. So, ang masama rito, meron pa kaming mga nakitaan dito na sa pribadong kwarto may dalang mga pinagbabawal na gamot. Kasama namin ng CSWD rito para i-rescue sila. No? So, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minoridad din dito. So, ipoprocess natin at tutulungan natin sila to recover from the trauma na maaaring pinagdaanan nila dito sa lugar na ito. Pinabulaanan naman ni Melvin Matibag ang paratang na may motibong politikal ang operasyon at iginiit na nakatuon ito sa pagligtas sa mga biktima. Hinikayat din niya ang mga akusado na harapin ang kaso at patunayan ang kanilang panig sa korte. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang pagkalat ng sensitibong dokumento sa social media na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga biktima na posibleng paglabag din sa anti-trafficking law.